Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Martes, Agosto 11, 2016. Sa ngan sining regular program host kasi Malu Inocado Tapar, ako si Gian Navarro. Maguban-uban kita sud sa oras diri sa tulumanon nga Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Mag-uban ta sa paggatod sa managuna mga balita diri sa atua, sa nasod ug sa kalibutan, ug magpakisayon ta og maghisgot-hisgot usab kita sa mga maynungdanong issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Samtang ato ang gikabot ini mga orasa, ang ato ang pag-asa Visayas aron sa taon ang weather update. Unahon sa nato sa pagsukit-sukit ang mga balita nga nahipos sa managuna mga mantalaan sa lokal ug national. Atong sa taon unsay front page karong adlaw sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, Ombudsman digs into Cebu projects. Sa Sunstar Super Balita, motor og taxi nagsungag, rider patay. Sa The Freeman, Ombudsman probes flood control projects, 60 billion pesos earmarked for Cebu in 6 years. Sa The Freeman Bonnet News, tulo ka Vietnamese gipangdako kay nag-operate og dental clinic nga way lisensya. Sa the Philippine Daily Inquirer, deaths from habagat rains and storms reach 16. Sa the Philippine Star, big improvement in NCR flood mitigation according to MMDA. Sa the Manila Bulletin, Marcos orders full aid to storm victims. Og sa Tempo, monsoon fury as 13 dead and 1.3 million individuals affected by habagat and tropical cyclone. Magkatama front pages sa mga naguna mga mantalaan sa lokal ug nasyonal. Sa ato pagbalik, atong sutaon ang mga naguna mga balita nga nahipos gikan sa CCTN News Department. Kana sa ato pagbalik, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Sa di pa nato ipadangat ang mga balita gikan sa CCTN News. Ato ang sotaon ang latest weather situation dili sa Subo ug Central Visayas. Naka-standby na sa pikasinya si Sir Jomar Eclarino gikan sa Pagasa Visayas. Good morning, Sir Jomar. Yes, sir. Good morning sa tanan. Ug sa atong tanan tigpaminaw kini itong latest weather update karong adlaw. Padayon ta makasinati generally for weather sa tibok Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, gawas init ni mga patak-patak na mga pag-ulan ug kini mga localized thunderstorms. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas na kadagatan, malinawan ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 28 to 33 degrees Celsius. Arang adlaw mo sa alam alas 6:04 karong hapon. Dagat mo taob alas 9:18 karong buntag, munas alas 5:15 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:13 sa buntag, ikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Sir Jomar, it seems nga manato general fair weather ato may experience the entire day. Will this continue at least until sa midweek diri sa Cebu ug Central Visayas, sir? Yes, sir. So expected natin until this weekend or until this week is generally for weather or maayong tempo ng panahon, but naigihapon kita mga localized thunderstorms. Sa mga particular nga mga oras sa masinati ang mga thunderstorms, I mean kaning kanang mamahimo bang hinay ang iya nga pagbunda kung may tabo man, sir? Mostly afternoon, evening, so naagihapon light to moderate with occasional heavy rains. But taas ang time na walay ulan. Okay. Dagan kayong salamat, Sir Jomar Eclarino, o good morning kanina tanan diha sa Pag-asa Visayas. Alright, inyo nang nabati ang weather report gikan sa Pag-asa Visayas. Manato nga magmaynampingon gid ta, di mo kumpiyansa kay init, uwan, magpanagang gid ta sa ato ang mga payong. O karon ato nang sutaon sa way paglangan ang mga balita gikan sa CCTN News. Di naguna sa ato mga balita karong buntaga, flood control project sa Subo nga mibalor tanan-tanan og 60 billion pesos gisubay sa ombudsman. Apil sa mga ipaubos sa lifestyle check ang mga district engineers sa Department of Public Works and Highways. Ani ang kumpletong report. Atol sa pagbisita dinhi sa Sugbo, gibutyag di Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga giimbestigahan na ang 60 bilyones pesos nga kantidad sa mga flood control projects lukop Sugbo. Kini ang nimo pagbana-bana sa Office of the Ombudsman human sa nakalabaing 6 ka tuig. Mato di Remulla nga pangsusihon nila kung epektibo ba ang naisguta mga proyekto o di ba ka aduna bay mga kakulian. Ilabi na nga padayon ang investigasyon sa mga questionable flood control projects nga gibubuan og minilyon hangtod sa binilyong kantidad sa kwarta gikan sa gobyerno. So we have to look at what's happening. Is it the design? Is it the execution? Or is it just corruption? Gitato usab diri Remulla nga di madali-dali ang pagpasaka og tukmang kaso batok sa mga opisyal sa gobyerno nga may labot ang flood control scandal. Nangita sila og mga lig-ong ebidensya nga magamit sa pagpasaka og kaso ngadto sa korte. Mong gamito nila ang nagkadiyang mga kahimanan aron pagsubay sa tukmang dapit sa mga proyekto ug uban pa. So it's something that has to happen. We will just ask everybody to participate. Kaya nga, we're drawing up transparency and
and open communications for the Office of the Ombudsman para makita namin yung reklamo ng tao. Samtang ipaubos sa lifestyle check ang mga contractors sa mga proyekto, ingon man district engineers sa Department of Public Works and Highways. Subay kini sa padayong krusada sa ombudsman batok sa grabing pagpangurakot pinaagi sa mga questionabling infrastructure projects. Apil sab silang pangsubayon mao ang giingong kakuwang sa bidding process ngadto sa ubang mga proyekto. The Office of the Regional Director of DPWH will be under scrutiny. At of course, the district engineers will be scrutinized also as to the output that they have. Ian Navarro, CCTN News. Pipila ka mga pasahero sa Mactan Cebu International Airport nga mobiyahe paingon sa Katiklan na stranded og kapin usa ka adlaw tungod sa nagkadaiyang mga hinungdan. Hingpit rin nun silang nakalarga kadugayan human gisulbad ang problema sa maong air carrier. Ang kasayuran niya di Mary Rose Sagarino. Ang pamilya ni Emerson Cababaros ang pipila lang sa mga na-stranded sa biyaheng gikan Mactan Cebu paingon Katiklan. Sila taga Cagayan de Oro, mibiyahe pa Cebu paingon Katiklan aron magbakasyon. Alas 6:30 sa buntag kagahapon unta ang ilang flight apan giingong pila ka oras nga nalangay og pagbalhin-balhin sa eroplano. Nakasakay sila apan wala makalanding sa Katiklan tungod sa kakusog sa hangin. Nga mo landing ni balik Katiklan dili man gyud. So alas 6 na 5:30, aya pa dayon ni decide ang kapitan niya dili na lang i-push through kay lahi ang weather. Apan wala gihapon na dayon ang flight kaganinang buntag tungod sa giingong problema sa eroplano. Gipadayag sa mga pasahero ang kasagmuyo tungod sa giingong kakuwang sa abiso ug pag-atiman sa pasahero. Matud niya nga sila na ang nangita og hotel kagahapon nga ilang makatulgan. Wala gyud. Wala abiso nga kanang apology nga pwede mag-standby lang sa ano kay gamay-gamay wala gid ba so nag-stand up tong Australian British Filipino wala yung accommodation gitagaan lang mig isa ka bottle nga mineral water o duha biscuits. Sa mensahe ngadto sa media, matud ni Mary Andy Mabayaw, Public Affairs Manager sa Mactan Cebu International Airport, nga ang airline company mipahibaw kanila nga ang pagkalangay tungod sa technical nga problema. Matud niya nga gikatakdang mopasabot og mohatag og detalye ang airline ngadto kanila. Hinuon kanina dulaan alas 3 sa hapon, hingpit na silang nakaabot sa Katiklan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa pagpadayon sa ato mga balita karong buntaga, pagpamakuna batok sa measles rubella dinhi sa Central Visayas gilusad sa Department of Health 7 o gipaygayon kana sa Cebu Provincial Capital. Ang mga ginikanan giawhag sa ahensya nga pabakunan ang ilang mga anak nga nagedad og 6 to 59 months old. Ang kasayuran niya to di RV Veloso. Gilusad sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang pagpamakuna batok measles rubella sa Central Visayas ubos sa Phase 3 gikan karong adlaw hangtod na sa Agosto 28. Target sa kagamhanan nga makapamakuna og mga bata nga nag-edad size ngadto sa 59 ka buwan bisan pa og nakadawat na kini og bakuna kaniadto. Ang paglusad niini gipanguluhan ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro subay sa tinguha nga mapalig-on ang programa sa panglawas sa kabataan sa probinsya. Subay sa nasayran, ang measles rubella kombinasyon kini nga bakuna aron pagproteher sa duha ka makatakod nga viral disease. Lakip sa simptomas sa measles ang taas nga hilanat, ubo, sipon, pagpamuwa sa mata ug pagpangatol sa panit, mga moresulta sa pneumonia, encephalitis o bakaha mo resulta sa kamatayon. Samtang ang rubella usa ka impeksyon nga dunay simptomas sama sa rashes ug hilanat nga maghatag og risgo ilabi na sa mga buntis. Ugaling mataptan niini, posibleng makasinati og miscarriage o makuhaan o bakaha dunay mga depekto ang bata sa sulod sa tiyan sama sa depekto sa kasing-kasing, padungog ug pananaw. Tungod sa nasayrang risgo sa panglawas, ang gobernador sa Sugbo nagmugna usab kini og task force aron nga mapalapdan ang pagpamakuna batok sa tipdas ug mapalig-on ang mga programa sa pagpamakuna alang sa mga bata sa tibuok probinsya.
Ang maong bakuna mahimo kining makuha sa rural health units, barangay health stations ug community outreach activities. Depende sab sa mga lokalidad nga mohimo og vaccination sa mga tunghaan, malls o baka sa ubang community venues. Subay ni ini giawhag sa kagamhanan ang mga inahan o mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak isip proteksyon sa panglawas ni ini. RV Veloso, CCTN News. Parking aid gidunggab patay siyang silingan. So sa nga habal-habal driver, gumikan lang sa panaglalis sa parking diya kana sa barangay Suba ning syudad sa Sugbo. Ang responsable sa mga krimen daling nadakpan sa Sawang Calera Police Station. Ang kasayuran niya to di Arnold Bustamante. Patay ang 42 anyos nga parking aid human idunggaba siyang gasilingan nga habal-habal driver alas 2 kagahapon sa kadlawon sa dalan Belgium barangay Suba sa syudad sa Sugbo. Ang biktima gila nga si Ralph Grigor 42 anyos alias Rap-Rap nga nagpuirosab sa mga dapit nga nakaangkon og samad dinunggaban sa dughan ug ubang bahin sa lawas niini. Ang gitudlo nga responsable mao si Roberto Sol Laude Jr. 43 anyos alias Coleman, habal-habal driver silingan sa biktima sa investigasyon sa Sawang Calera Police Station 6 sa Cebu City Police Office base sa pamahayag sa mga nakasaksi nga sa wala pa may tabo ang pagpanunggab. Nagkalalis ang biktima og aga suspitsado labot sa mga sakinan nga nagparking sa kilid sa karsada sa Wagarapita. May reklamo matod pa si Laude kang Grigor nga huot na kaing karsada tungod sa kadaghan na sa mga nagparking ug naglisunod sila sa pag-agi. Samtang naglalis mikalit lang matod pagkuha sa iyang kutsilyo ang suspitsado ug naingdunggab ngadto sa biktima. Apan pamahayag sa anak babae sa suspitsado nga di lang magpahingalan, mibot siya ngadto sa panaglalis sa biktima ug ang ihang amahan. May bahad matod pa ang biktima nga mukuha siyang armas kay pusilo ng iyang amahan. Tungod sa kahadlok nga tinuod sa biktima ang bahad, gikuha usab siyang amahan ang Batangas knife nga gibutang niini sa U-box sa iyang motorsiklo ug ipaabot ang pagbalik sa biktima nga si Grigor. Pagbalik sa biktima, nakita sa anak niini nga matod pa nagbitbit ni og duha ka pusil nga mahinungdan nga giunhan niini pagdunggab sa iyang lawas ug nabuhian niini ang armas. Tungod sa dakong samad sa lawas nga nahiaguman sa biktima, gidali ning sakay sa e-bike ug gihatod sa Cebu City Medical Center apan gideklara siya nga dead on arrival. Samtang ang suspitsado nga si Laude bisa kay usab siya nga motorsiklo daing sibat pahilayo. Ang Sawang Calera Police Station sa pagpangulo sa hipinini nga si Police Major Noah Anyana milo sa dayon og manhunt operation ug dadakpan nila kini alauna 40 sa hapon kagahapon sa Block 5 Barangay Sawang Calero sa syudad sa Sugbo. Pag uman sa itabo sir, amo din gilihok ta ng personnel na tracking ni sa lugar para operation nakapatabang sa ubang community sir atong LGU diri. Nakuha na to siya sir diri sa atong EOR, although ni escape pa siya. So, nakuha na to na balik siya diri mga anang rasa. Asa siya niabot sir? Sa iyang buwan mga nabot siya sa Gikustodiya na sa Sawang Calera Police Station ang suspitsado o giandam na ang kasong homicide karong adlaw. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa atong katapusang balita karong adlaw, ika-31 nga anibersaryo sa Oasis of Love Cebu nagsentro sa Biblia ngadto sa matag pamilya. Nahimong mabungahon ang usa ka banangtugang charismatic group dinhi sa Sugbo gumikan sa dakong gugmang naangkon nga sa Ginoo. Aniya ang kumpletong report. Nahimong malampuson og bibo ang kasaulugan sa ika-31 nga anibersaryo sa Oasis of Love Cebu natong Domingo sa hapon sa St. John the 13th Seminary ning Dakbayan sa Sugbo. Ang tema sa maong kasaulugan, The Bible and the Family. Matod sa head servant nilang si Brother Nonito Tatay Dodong Nimchua nga gituyo sa elders ang pagpili sa maong tema. Human nabati nga ang mga edaran mo ay nagbasa na karon sa Biblia. Hinungdan nga gidasig sa Oasis ang matag miyembro sa pamilya nga mubasa o mamalandong sa matag pulong sa Ginoo nga napatik sa mga panid sa balaang kasulatan. Kita nga mga Katoliko, ang focus nato ang misa. Kaya di na sa John 6:51 to 56, klaro nyo kayong gingon, unless you eat my flesh and drink my blood, you will have eternity. You will not have eternal life. Kay pinasubay man sa tema ang kalihukan, adunay gihimong Bible quiz diin gisukod ang kamaayo sa matag grupo may tungod sa mga sugilanong nakabutang sa Biblia. Dili usab mawagtang ang kalingawan, maong adunay giandam nga 1-minute dance challenge ang pipila ka grupo.
Mismong si Cebu Archbishop Alberto Uy ang nangulo sa Santos nga misa atol sa anibersaryo. Gipahinumduman ni Uy ang mga sakop sa mong dakong Catholic Charismatic Group nga ana gihapon ang Ginoong Jesucristo sa tanang panahon. Taliwa kini sa mga kasakit, pagsuway ug kalampusang naangkon sa matag usa. You are actually safer in the middle of a storm with God than anywhere else without Him. Amen? Ikalipay usab sa Halangdong Arsobispo ang nimong pagpaningkamot sa Oasis of Love mong nimong mabungahon ang grupo human sa 31 ka tuig. Sa magpari ba? Pero laygo pero nagtrabaho sa umahan sa Diyos. So what he is doing is great and we are so thankful. There are people like him, no? Mo na itong ingon, may your tribe increase. Mong padayon na nilang Tatay Dodong o mga miyembro sa Oasis of Love ang pagpangalagad nganha kang Ginoong Hesukristo. Mga na mga kaigsunan, it's very clear that the Lord is with us. We will not last this long kung wala ang Ginoo na to. So magpadayon kita, no? Hangtod kung ano sa gamiton sa Ginoo. Ian Navarro, CCTN News. Mga katong mga balitang nahipos gikan sa CCTN News Department, inyo ka na nga nakita sa Saire 47, matag alas 5 hangtod alas 6 ka na sa gabi sa CCTN Channel 47. Sa ato pagbalik, lahos-lahos ta sa ato ang mga hisgutanan kay dagan kay tag mga gianda mga diskusyon. Una, ang naatay dugang pang mga impormasyon nga atong ikapaambit may tungod sa naimong press con nato kang Ombudsman ni Jesus Crispin Remulla og ang iyang inspection sa flood control project dito sa Mananga River. Samtang atong tukion ang panawagan ni Cebu Archbishop Alberto Uy human nasakitan sa dagat ng basura dito sa Manila. Samtang dunay giandam naman di ay ang 2027 national budget og adunay bag-ong DOH Secretary. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local.
Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy sa ngan ng regular program host nga si Malu Inocando Tabar. Ako nang namulingkod hangtod alas 9 sa buntag, Gian Navarro. So walay paglangan, diretso na ta sa ato ang mga hisgutanan. Well, in fairness, naka-cover kita gahapon no, sa pagbisita ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Diin ang una niya nga agenda, nakigimamat siya sa mga sakop sa Ombudsman Visayas. Ipaibaw siya sa mga unsabay dugang pang mga tinguha sa Ombudsman ubos sa pagdumala ni Remulla. Human sa na po kabuan nga pagsubay o pagdumala sa maong nga ahensya. Kung diin, at least, nakalihok kinoon ang among buhatan sa pagsulbad sa nagkadaiyang nga mga kaso o nagkadaiyang nga mga investigasyon. Ilabi na ang controversial nga flood control projects. O niya, nakahigayon siya o gapapreskon gahapon after siyang meeting with the employees sa Ombudsman Visayas. Diin, no holds barred gid siyang nitubag sa mga pangutana. Una natong gipangutana unsiyang tuyo dinhi sa Cebu, manato iyang gibutyag nga sa sud sa nakalabay unom ka tuig nakagasto ang gobyerno, nakabubo ang gobyerno og 60 billion pesos sa mga flood control projects sa Cebu. Wherein apil sa ilaha nga subayon kato mga flood control projects sa 7th district. Gani na special mention niya ang contractor nga si Kirante. Mga ang pangutana karon sa katawhan Pilipino. Ang ngayon bakang mahadlok ang mga magbabalaod nga ana sa 7th district o ang si contractor nga si Kirante o ang QM Builders gumikan sa himong inspeksyon nilang Remulla o sa mga kakaubanan sa Ombudsman. Gani, if I'm not mistaken, 25% sa mga flood control projects nga naka-concentrate ito sa 7th district and manato nag-inusara ra gyud nga contractor hinungdan nga apil ka na silang pagsubay. And human sa presscon nagsugod na siya sa pag-inspeksyon. Ang una niya nga stop mga kaygalaan mao ang Mananga River diin iya nga gisubay kung maayo ba ang kahimtang sa mao nga sapa, especially human sa grabe nga epekto sa Bagyong Tino. Human nakakita si Remulla sa maong kahimtang sa Mananga River og sa nimo pagpatuman sa mong programa, kini ang dugang pa niya nga mga findings. Gani iyang subayon ang kontrata kung giunsa ang dagan sa pagpatuman nini. Ato natay giandam nga video ato paminawon unsay reaksyon ni Ombudsman Buying Remulla human niya gisubay ang Mananga River. Ato paminawon, roll VTR. Nakita natin in this flood control. No, it's really a question of a master plan being followed and the contract documents supposedly containing provisions that they have to follow the master plan. So we have to go study the contract documents first. Apa. Sir, ano pong instructions niyo po ngayon? Yeah, we have to study the contract documents first and foremost. Then we will look at the satellite readings of this place so we know how the master plan was meant to be executed. Dapat makita natin. Sir, how important po na maayos yung mga flood control programs here in Cebu? Hindi, ito kasi binabaha talaga rito. And many people have died in the floods here. And this is all a combination of local government and DPWH and people not following the laws of the Republic of the Philippines. It's marami yan, barangays, mayors, congressmen, DPWH, we have to know. We have to find out more. May mananagot at mananagot, sir. Somebody has to answer for this.
Okay mo kato ang nahimong tubag ni Ombudsman ni Sus Crispin Boying Rimulya human sa nimo niya pagsubay sa Mananga River. So manato iyang subayon ang kontrata sa mga proyekto ug dugang pa nga mga detalye kung mahitungod sa katukuran sa maong proyekto. Ilang subayon kung aduna bay mga lapses, klaro ba ang iyang mga specifications o di ba ka nabakay nabay some certainty nga nangapalpak ang mga proyekto. Hinungdan nga porsigido gihapon ang ombudsman sa pagsulbad or pagpangita kung aduna bay mga public official nga manubag nini. Gani gikuhaan na nato og gisuwayan nato kabot og reaksyon si Rimulya sa diyang atong gipangutana mahitungod sa allegedly ghost flood control project dito sa Barangay Singsing sa lungsod sa Balamban. Nakita inon sa NBI Cebu nga non-existing ang mga proyekto. And remember, 20 individuals ang gipaubos na karon sa preliminary investigation sa DOJ. And with that, hugtanon nga gibarugan ni kanhi Kongresista Pablo John Garcia nga existing ang mong flood control project diya sa Barangay Singsing sa Balamban. In fact, according sa post 2 months ago nga nahuman na unya epektibo ang maong flood control project diya mismo sa Barangay Singsing sa Balamban, contrary sa kung unsa man nga nakita sa NBI. And remember guys, ang DPWH or ang mga investigador sama na lang sa ombudsman, DOJ, nigamit sila og mga tools aron pagasubayon ang area sa mga proyekto according to its coordinates. Maning nga punto nga dere gyud kasumpaki sa coordinates sa mga proyekto. Well, gitataw usab dilang Rimulya nga ilang gigamit ang mga tools and then ila usab kanang pagasubayon ang uban pa as part of the ongoing investigation. Kana aron usab basuta kung aduna ba kay manubag nga public or elected official once nakita nga napalpak among proyekto. And kung isgutan ng krusada batok sa korupsyon, ang ombudsman, nibuti ginoon si Rimulya nga walay exemption sa napadayang investigasyon. Gani, sa gibuteg niya kaganiya sa to nga report, nga sukit-sukito niya ang Regional Director sa Department of Public Works and Highway 7 and ang mga district engineers bahin sa mga flood control projects sa nagkadaiyang bahin sa Subo. Laliman ka, 60 bilyones pesos ang gigasto sa gobyerno sa nakalabayng unom katuig. So let's say, ibuta ta lang, mga 2019, ingana, una up to 2025. So ilang subayon kung epektibo ba ang maong proyekto. And gawas din na, isip kabayan silang krusada batok sa korupsyon, ilang ipaubos sa lifestyle check ang mga district engineers sa Department of Public Works and Highways and musunod usab ang mga contractors. Kana ilang pagasubayon kung maayo ba ang ilang mga pamuyo o di ba kanang ilang mga nakuha nga kaabunda silang panimay, resulta baka na sa grabe nga kickback. Pero manigingon nato sa ombudsman nga ilang gingon nga seryoso gid kay sila sa gihimo nga investigasyon. Gani bisan pa man sa panawagan sa katawhan Pilipino more than a year after gibutyag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mahiya naman kayo. Hangtod karon nga dunay mga kongresista nga nagpakahilom na lang. Wala na lang kayo nigara silang nagkadiya mga social media human nakaangkon og grabe nga backlash gikan sa mga yanong tao, ingon man ang mga yanong Pilipino nga seryoso gyud nga ni subay sa kahimtang sa nasod. Either gihimo nila nga political weapon ang issue sa korupsyon. Sa kung isgutan man ang investigasyon sa ombudsman, gibutyag diri Rimulya nga di gyud siya madali-dali. Nagkinahanglan sila og mas lig-on nga ebidensya aron pamatud-an ang maong pasangil. So natunta nga makakuha gid sila og mga lig-ong ebidensya aron adunay fair nga judgment kay ang mahitabog gid na mga kay galaano kuno galing musangpot ta gyud sa kinasuhay ang issue sa flood control scandal, moingon na nagdasab nang moingon nga kaning
sa kailahang usual nila nga excuse nga pamulitika lang magapit na sa ng ilahang political card, di ba? O din ay common nilang reaction once makabalita nga gikasuhan sila nga ay kani siya na may it is politically motivated. So inautunta mga kay galaan no nga as much as possible dali-dalion di gyud i-delay ang investigasyon sa flood control projects o ginautunta nga kurihian na gyud sa hingpit ang pagpatuman sa mga programa. Ilabi na karon nga humana ang Sugbo, well, nasinati na sa ubang lugar ang grabing baha. Na-experience na gyud nato 3 weeks ago ang halos water world nga kahimtang specifically dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Well, may na lang kay mo inspection ang DPWH pinaagi ni Secretary Vince Dizon diya sa mga flood control projects down southern part of Cebu City. Ilan ang subayon karong udto kung okay ba ang mga project as part sa iyang agenda nga susihon ang kung kumusta na ba ang mga flood control systems after sa grabing baha. Manigingon na ito mga kaigalaan nga nagkagrabe na gayud ang problema sa climate change. Samot pagyud sa di maayong panggobyerno o dili disiplinado nga mga residente. Ang resulta ing ana kagrabe nga baha. As part of the transition, since pa-transition naman ko sa another topic, no, manigingon nato nga hinautunta nga ang mga investigador ilabi na sa ombudsman, and I do believe within this week padayon ang ilang pagsubay saban pa mga flood control projects, especially sa mga lagyong dapit sa Sugbo. Well, standby lang usab kita kung unsa namang kahaang mamahimong dagan sa investigasyon. Salig lang siguro gihapon no sa kung unsa man ang mamahimong hukom or unsa man ka ang mamahimong resulta sa investigasyon on the part of the Ombudsman and as well as the Department of Justice. Apan, sa gihapon, di gihapon kita muhunong sa panawagan nga pamprisuhon ang mga nangurakot sa grabing pagbaha. Speaking of grabing pagbaha, since wala bang natasalain nga hisgutanan, no, grabe naman gid kayo no ang pagbaha lately. Labi na dito sa Metro Manila kung diin sa upat ka adlaw nga way huno nga mga pagpanguwan gani kung mabana-bana gid na sa pag-asa. 90 days ang equivalent sa grabe nga bundak sa uwan dito sa Metro Manila and some parts of Luzon. Hinungdan nga na surprise kita sa kung unsa man ang nakita human sa grabe nga kusog nga pag-uwan o pagbaha. Ato tanawon kani nga tong gipakita nga mga hulagway kaning makaingon baka ta or murag nakita na gyud nato especially sa social media na tinuod gyud ang kanta nga nakaligo ka na ba sa dagat ng basura, di ba? Mo ni ang mga basura diya mismo sa kauluhan. Just to make it exact kung asa na siyang dapit ba kay Galaano. Mo na ang mga basura diha dapit sa Manila Bay nga nagdagayday na lang gid na diha, especially sa habig sa Parañaque City. Hinungdan nga ang mga residente dito sa Baclaran nakamata og nakalitan sila sa grabe nga kahimtang sa mga basura. Grabe gyud nga panag-abot diha mismo sa dagat. Na tinuod na gyud ang kausa nga nahimong meme or di man siya meme, actually kaning election campaign gid siya niadtong 2010 og human nga ang publiko nasakitan sa maong itsura sa mga kasapaan. Usa sa mga hilabiyang nasakitan mao si Cebu Archbishop Alberto Uy. Kining mga hulagway nagagikan kana ni Jory Laines. Nagkanayon ang yang social media post, allow me to read. Kang kinsa man kining sala. A sea of garbage washed in from Manila Bay clogged the river in front of Baclaran Church in Parañaque. As heavy rains brought by southwest monsoon swept large amounts of debris into the area. And before pa niya panawagan usab si Archbishop Abet Uy, quote-unquote, we must act now. How many more floods must we endure before we stop destroying our forests and mountains? How much more unbearable heat must we suffer
before we realize that we desperately need more trees. The warning signs are already around us. We cannot wait for another disaster before we act. This is not the time for finger pointing. Government, businesses, developers, communities, and ordinary citizens have all the responsibility. We must protect our forests and watersheds, enforce environmental laws, stop destructive practices, plant and nurture trees, and care for our common home. Sa iyan ang gilakbit nga Bible verse, matod sa Genesis 2:15, God entrusted creation to us, quote-unquote, to cultivate and care for it. So, hinungdan nga isipan na post, tanawagan si Arsobispo Abet nga naghilak na ang kalibutan, nga nangayo og tabang, mga dili na maglangay-langay, sulbaron dayon ang problema sa kalikupan, lihok na karon dayon. So, tinod man sab no? Kaning nga hulagway may tungod sa dagat sa basura, diya mismo sa Parañaque City, makayon kita nga grabe ka holistic ang problema sa basura, di ba? Una, kuno galing matipon ang tanang mga problema, sama na lang sa pagpamutol sa kahoy sa bukirambahin, nga ang kaniadtong kakahuyan gihimo ng residential area, gihimo ng laish-laish nga Pinoy-anan, nga only the super duper rich ang makapuyo diha, ang mga yanong tao dead maraka. Onya, naapay palpak ka mga flood control projects o mga drainage system nga sukwahi kaayo sa unang nga specification kay nakabulsag yun og dako-dako ang buwaya nga politiko o ang kontraktor ingon man kung kinsa nga district engineering. Ikatulo, pagkapinan usab sa kakuwang sa disiplina sa madlang people, sama na lang sa pagpataka og labay sa mga basura silang palibot, and the worst, na nahipos naman ng mga basura diha, pero gipasagdan na lang na sa daplin. Kaya nga no, nagpaabot na sila nga mahakot nga to sa mga nga hakoton sa mga garbage collectors to the point nga ila ka na nga kalimtan sa walay ila na nga makalimtan sa walay klaro nga hinungdan. So ang resulta, kiniingan ni nga mga problema. 'Di ba? Kiniingan ni nga problema sa basura dito sa Manila. Kasi makaingon mo nga, ang Manila di ay, ang sa Cebu di ay. Good na syempre. If I'm not mistaken, tunilada man sa mga basura nga nahipos, especially on the downstream area sa Cebu City, after sa kusog nga bundak sa uwan, kung ang dapit sa tisag, gilunupan, ang mga nasa ubos-ubos nga dapit, manay tigsaw sa grabe nga mga sa katunilada sa mga basura, and to think gikan pagyud na sa ibabaw nga bahin sa syudad. Hinatunta nga ang panawagan ni Cebu Archbishop Alberto Uy, mamahimo gyud na siya nga kanang lihok gyud as much as possible. Lihok gyud kitang tanang mga tao. Ay kuini nga kutobra gyud sa disaster response ang ato nga pagresponde sa matag pagbaha. Hinatunta nga kitang tanan mga tao mo abag usab ta sa pagsulbad sa mga problema. Una, magpakabana ta sa ato ang gipanghipos nga mga basura. I do believe diri sa dakbayan sa Sugbo, and yes, di gid I do believe gipatuman na gyud ang stricto nga segregation sa mga basura tungod kay dunay naka-schedule nga ilang hakuton, dunay particular nga adlaw nga ilang hakuton ang mga malata nga mga basura, dunay mga adlaw nga ilang hakuton ang di malata. No segregation, no collection. Hinatunta nga magpadayon ka na sa Cebu City Government kay under ordinance magyud na og dili na siya mamahimong ningas kugon nga matud pa maayo ra sa sinugdanan pero kadugayan makalimtan na lang. Og hinatunta nga mga kaygalaan ato ang sige ato i-mute ang angay nato nga i-mute kadali kay medyo na-distract ta. But anyway, let's go on with the discussion mga kaygalaan Sinatunta nga masulbad gid nato ang problema sa pagbaha, but ang ako lang nga dunay mas epektibo nga paagi aron masulbad ang tanang mga problema sa kalikupan. It would be it's all started by one single vote. Ilabi na ron nga hapit karon pa lang na may mga nagparamdam na nga mudaga na from the barangay to sangguniang kabataan hangtod na sa local and national elections. Hinatunta kita mga madlang people, makakat-on na gid kita sa mga sayop
sa nang-aging mga eleksyon, magtarong na gyud ta sa pagpili sa kung kinsa man nga tarong nga leader kay nganuman sila nga mga leader sa nasod o sa lokalidad mao mismo ang mag-igo kung tumanon ba kanila ang matag proposed project nga giduso sa ilahang palibot. Sila mismo nga mga local officials ang magdesisyon kung ilamang dawaton ang proyekto nga it's either makatabang sa kalikupan o di ba ka makaguba sa palibot. Hinaut-unta nga tumanon na to ang yang tambag nga di ta magtinudlo ay magtinabangay na lang gyud kita. Alright, may samtang napatay gamay nga oras ato ang usab nga lakbitan. Speaking of kaning budget no. Himala. Karon pa lang nagsugod na gyud sa pagduso or anam-anam na gyud gigisugdan ang pagproseso sa 2027 national budget. Well, in fact, giduso na or gihatag na sa Department of Budget and Management kung DBM ang 7.2 trillion pesos nga national budget ngadto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So gitunol ka na kagahapon ang ilahang giduso nga pondo sa or ang gipangayo karon nga pondo sa gobyerno nga moy gamiton sa sunod tuig is 7.2 trillion pesos nga nakalatid sa National Expenditure Program. So, expected nga karong adlaw itunol ang National Expenditure Program ngadto na sa Kongreso aron sugdan ang pagduso nini or ang pagpalabang nini pinagi sa legislative processes aron mamahimo na kini nga GAA o General Appropriations Act. Nagkanayon si Palace Press Officer Undersecretary Cleo Castro, and I quote, "Nakatuon ang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng mga komunidad alinsunod sa temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future." So inatunta no nga people-centered yun ang mao nga budget. Yes, nay nakalatid diha nga flood control project pero mipasalig si Public Works Secretary Vince Dizon nga di nila usbon ang giunsa pagpundo sa nang-aging mga katuigan ang mga flood control projects. Hinatunta nga kurihian ang angayan nga kurihian. And kita mga yanong tao, this is the perfect time nga ato ang subayon, atong sukit-sukiton, inay nga mo-focus bus mga kanang maglabad inyong mga ulo sa kanang sa bakay mga saad sa mga politiko. Mas may na lang nga karon pa lang atong pagabantayan ang paglabang na unya sa 2027 national budget kay for sure. Pero di pa ko naka-realize no after I saw an old clip sa Magandang Gabi Bayan natong mga dekada 90. Sa una pa di ay no nauso gid ang gitawag nato nga mga insertions sa gidusong mga balaod. And after I saw that old video may tungod sa allegedly insertion sa National Optometry Act, niyan ako nakitan nga, uy, sa una di nauso, abi na ko karon lang ni nauso kani mga gitawag nato nga mga budget insertions. And remember na issue ba sa una ka ng mga budget insertions ilabi na sa dagdag bawas sa pipila ka mga proyekto sa gobyerno nga karon nang gawas na gyud. So inaut-unta nga sukit-sukiton pag-ayo kung unsa man kaha ang mga matang sa mga pundo nga kuyaw kaayo nga maminusan o kuyaw kayo madugangan. So karon ato nga pagabantayan ang maong panudlanan sa nasod kay syempre kitang tanan mo gid may makapaimus na. After all, nagbayad man sabta sa saktong buhis. O karon labang ta sa ato ang katapos ng isgutanan karong buntaga. Wow, ha? Grabe ha? Wala pa nanginit ang lingkuranan sa Department of Health, especially sa secretary position na ana di ay bag-o. So ato ipakita kung kinsa ni nga bag-o nga secretary sa Department of Health. Ang nilingkod mao ang kaniadto nga President and CEO sa PhilHealth nga si Edwin Mercado. Siya na ang bag-ong secretary sa Department of Health. So kabayan kini sa padayon nga reshuffling sa mga opisyal sa gabinete. In less than a month, human nga unang nilingkod si Dr. Jose Briggs Pujalte Jr. isip Health Secretary nga may nipuli na usa nga may nipuli o nihulip sa ni Secretary Ted Herbosa nga karon nagpahuway na. And unsa man ta ako mga nahibaw ano, and that is I have to confirm pa kung wa ba kay salig ang kasamtangang administrasyon ni Dr. Pujalte kay unsa man ning ako nadungog nga mag-adtuan ko no ni og kasino.
bawal baya na sa ka-opisyal sa gobyerno kanang mag-atuan na baya og kusina. Kusina tuloy, casino. Kaning si Dr. Edwin Mercado, mga kaigalaan no, kung inyong makita sa tong screen, maniyang murag curriculum vitae kudiin taas-taas na ang iyang kasinatian, especially sa healthcare. Na naman din siya sa una sa Department of Health. Onya, nahimo pagid siya nga President and CEO sa PhilHealth. Graduado pagid siya sa pagkadoktor sa University of the Philippines. Onya, ni dugam or ni eskwela usab siya sa ubang nasod. So hinaton tanong nga kung unsa man ang mga reforma ni Dr. Edwin Mercado isip bag-o nga health secretary tumanon og hayan tumanon na gayon. Utod kay siya naman ang bag-o nga health secretary, may nagbabalik sa gobyerno. Ang nipuli niya isip president or ang nipuli niya isip president sa Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth mo si Dr. Beverly Lorraine Ho. Familiar gid ko aning Dr. Beverly Lorraine Ho, especially during the COVID-19 pandemic. Usa siya sa mga nihatag og mga updates o gihatag og dugang pang mga pagpasabot sa dihang nagsugod pa ang epekto sa coronavirus disease pandemic. Kani ding si Dr. Beverly Lorraine Ho, naa siya sa kaning sa usa ka pribadong kumpanya. So karon gibunlot siya niya na siya ron sa PhilHealth. So taas-taas naman iyang kasanatian before. Nahimo siya nga kawani sa Department of Health niya ng panahon na onya taas-taas usabang nga experience diya sa PhilHealth base sa ato gipakita ron nga background information niya. Onya nakuha niya ang Doctor of Medicine degree sa University of the Philippines, Manila. And hinoon maayo man usab ang iyang mga nahimo kung pagaisgutan ang research nga may labot na ang panglawas. So inatunta mga kaigalaan no, kining pag-reshuffle inatunta nga makita na gid nato ang pagka results oriented sa mga bag-ong opisyal sa Department of Health o ginatunta sa bag-ong liderato sa PhilHealth kung unsa man ang mga nasugdan alang sa maayo nga mga packages, especially sa mga pasyente hinatunta nga magpadayon ka na o kumahimo palapdan pa ang mga health packages o hayan kining mapaymuslan sa tanan nginatunta walay pili. O ginatunta walay pili ang ato nga pagpaminaw kay atong paminawon kung unsa man ang gianda mga pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua. Ang pulong mo, ang diwag sa dalang ko. Sa kinabuhi, mahinungdanon gyud na kita magpuyo sa kamaturan. Kay sa 1832 ng ihon, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinod gyud nga kamo akong mga tinunan. May balo kamo sa kamaturan ug ang kamaturan maghatag kaninyo kagawasan. Niya din ang sekreto aron kita magpuyo sa kamaturan ang pagtuman sa pagtulunan sa Ginoo. Dinhi sa balaang kasulatan mabasa nato ang mga pagtulunan sa Ginoo. Busa ang unsa atong nasabtan kinanglan nga ato gayud kining ipaliho. Dili kay piliyon lang nato ang unsa atong nguyunan nga sundod, kundi kita muhunong sa pagpangita sa kamaturan. Kay sa Santiago 1:22-25 nangingon, ayo limbugin inyong kaugalingon pinagi sa pagpangita lamang sa pulong sa Dios. Hinunua tumanak kini. Ang mamati siyang pulong apan dili magtuman ini may sama sa usa ka tawo nga manamin ug makakita sa iyang tinuod nga itsura. Makasudong siya siyang panagway apan inigpahawa na niya malimod lang siya dayon siyang itsura. Apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasubuan nga magluwas sa mga tao ug magpadayon sa pagtamod nini ug dili kutubra diha sa pagpamati kanang tawhana panalanginan sa Ginoo sa iyang buhaton. Busa ihikling ang bisan unsang mataa sa lingla sa imong kinabuhi ug pangita gayud ang kamaturan.
Kay diha lamang sa pagtulunan sa Ginoo, ikaw may imong gawas nun ug malapusog. May igsoon, mao kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa tong kinabuhi. Magampo kita. Lagi ito nga man, ang imong pulong mao ang kamaturan. Busa kami mangita kayo dini kanunay. Himuha kami nga kanunay gigutom o gihaw sa imong mga pulong. Amen. Sa ngalan sa mga sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galanggo. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may napupos sa atong tulumanon. Daghang salamat ni mga musunod. Philippine Airlines, Cebu Archbishop Alberto Uy, Nanay Dea ni Limchua, Tatay Dodong Limchua, ang atuang nga news manager, Sir Dennis Tabar. Salamat sa tumakakaubanan sa TOC, silang Kuya Robert, Ate Inday, Matmat, Maybel, Joanne. Sa news department, silang Kuya Rodel, ug si Kuya Raymond, ug diri sa studio, ang atong source of happiness, Ferdy Katubay. Dagan kayong salamat sa inyong pag-uba na kanako sudso sa kaoras. Kita gyapon no ang magakuyog. Ugma, same time, same station, unya mag-ambing ta sa tagsa-tagsa nato ka mga lakaw nini nga mga orasa. Shoutout day sa ato nga viewer nini nga mga orasa, si Sir Glenn Ray Roluna gikan sa Mindanao. Thank you kayo sa inyong pagtanaw sa ato ang Facebook Live. Sa gansan regular program host kasi Malu Inocado Tabar, ako si Gia Navarro. Magambing ta sa ato mga lakaw and God bless us all. Dagan kayong salamat sa inyong pagtanaw sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Hello Cebu,